Okay, and this is the last segment for today. This is Real Talk 101, episode 142. Alamin natin no, kung ano yung sasabihin niya sa atin sa araw na ito at ano ba yung dapat nating pakatandaan at isaalang-alang. Kasi minsan, dinadaig tayo ng katigasan ng ulo. No? At hindi tayo gumagawa ng tamang aksyon. And then, kung gagawa man tayo ng aksyon, maraming tao yung gusto nila, tutulungan sila, pero hindi sila gagawa ng paraan. Gusto nila, tutulungan lang talaga sila na wala silang ginagawa. Okay? So, eto, tingnan natin. Intuition. O, di ba? Lumabas yan. Blue Jay. Babasahin ko muna. You are encouraged to follow your feelings and intuition, and this is a reminder that your personal power is in your own hands and that you are free to take flight at any time if you find yourself in a situation that doesn't suit you anymore. So, ito isang sitwasyon na maihahalin tulad mo na may pakiramdam ka na, no, na niloloko ka, inuuto ka, ginagago ka, may pakiramdam ka na yung pinahiram sa'yo di babayaran, may pakiramdam ka na malulugi yung negosyo mo, at kung ano-ano pa. So kung gusto mong malaman kung ano yung mga bagay at punot dulo nito, magpabook ka ng full private reading para mahalungkat saan banda ang dapat mong ayusin, hilutin, no? Para hindi pa mahuli ang lahat. Pero yung iba kasi, laging napapangunahan, no, ng mga pag-aalinlangan at mga negatibo. Kaya minsan humahantong sa matinding regrets, 'di ba? Dahil bibigyan ko ulit kayo ng magandang example, 'di ba? Kapag sasabihin pa lang na masakit yung ngipin mo, it's either you do the DIY, no? Magtututbrush ka, iinom ka ng gamot para mawala yung pain. Hanggang sa nakasanayan mo na, and then it will be too late. Na nung nagpa-check up ka na, malala na pala, cancerous na pala. Ganun din dito sa sitwasyon mo, sa love life mo, sa negosyo mo, sa pamilya mo. Kung sinabi ko na agapan mo, i-ritual mo, i-cleansing mo, sundin mo. Dahil ibig sabihin nun, yung panahon, nagdidikta na, gawin mo. Kung ito ay pababayaan mo at hindi mo tatapusin, then hindi rin talaga maibibigay sa'yo yung mga bagay na hinihiling mo. Kasi kung napapanood nyo dati yung mga, yung mga palabas sa TV na parang Survivor, diba? Hindi mo, bago nila nakuha yung prize, ang dami nilang pinagdaanan. And then, meron talagang guide na ito gawin mo para makasurvive ka sa test na yan. Ganun yun. So, ganun din ang ritual. Kapag inumpisahan mo yung ritual, may guidelines doon. Yung guidelines na yun, dapat mong sundin. Kasi, kalimitan yung iba, nakikipagtalo pa talaga. Una, kung alam mo pala yung tamang paraan, bakit hindi ka nagtagumpay sa dami ng pinagdaanan mo or sinubukan mong solusyon? Bakit hindi umubra? Bakit hindi na-resolve? Bakit hindi siya natapos? 'Di ba? So, ibig sabihin, kaya ka nandiyan pa rin sa problemang yan dahil yung mga hakbang na ginagawa mo ay hindi tama. Hindi siya akma doon sa sitwasyon na yun. Ngayon, dito sinasabi, kung dumaan yung videos ko sa FYP mo, ibig sabihin, meron siyang ibig na iparating sa'yo na mensahe. Real talk. Aminin mo man at sa hindi, sa spiritual na side, iilan lang ang may alam dito. So, kung meron mang mga tao na magtatanong sa akin, paano mo ako magamot, malayo ako. Paano mo ako maganito, hindi tayo nagkakilala sa personal. Alam nyo ba na walang pinipiling lugar, oras at panahon ang isang manggagamot?
Wala. Meron lang sigurong may panahon lang, may araw lang, may oras na malakas at mahina ang mga pasok ng energy at saka yung vibrations. But, kapag nagkaroon ka na or nakasalamuha ka or nakatagpo ka ng isang manggagamot na malakas, wala siyang oras, anytime pwede niyang gawin. So, kung meron kang niloko na tao, halimbawa, manggagamot, mambabarang, manghuhula, asahan mo, talagang meron at meron kang reward. Kung meron ka mang nakarelasyon na may lahi, no, na manggagamot, or may mga kaibigang manggagamot, manghuhula, mambabarang, aswang, engkanto, ay lagot ka din dyan. And that's the real talk right there. So magtataka ka, wala ka namang ginawang masama sa tingin mo. Wala ka namang sinaktan sa tingin mo. Di ba? Pero ang hindi mo alam, yung mga maliliit na mga bagay or sitwasyon or actions or real talk, mga salitang nabitawan mo, akala mo normal lang yun. Pero sa pagtanggap at pandinig ng ibang tao, hindi na. Kaya kami namalas. Kaya minsan, nagtataka ka, ang ganda na ng buhay mo, bigla kang babagsak. Diba? Ang dami ng income mo pero lalabas lang sa kabila. Ganun yun. Magtataka ka, wala ka namang ibang gusto kundi mahalin ka lang. Bakit minamalas ka sa pag-ibig? Dahil yun sa mga taong nasaktan mo. Magulang na sinuway mo, kapatid na tinalikuran mo, relatives na tumulong para umangat ka tapos hindi mo na nilingon nung ikaw naman ay nagtagumpay. Ito yung mga bagay na literal na binabangga sa'yo ni karma. So, may re-evaluation si karma for the past 10 years of your life. Ano ba yung ginawa mo? And then, yan yung matatanggap mo sa papasok na 2025. Okay? So, kung gusto niyong malaman yung mangyayari sa January to December ng buhay ninyo, this coming 2025, message lang po kayo. At pwede tayong maghula base sa buwan. No? Halimbawa, gusto niyo malaman yan January, February, March, April, May, June, July, August, hanggang December. Message nyo lang po ako. This is Real Talk 101, episode 142. Maraming salamat po and good morning.